Matapos ang 2 linggong paghihintay ay sa wakas dumating na ang panibagong chapter para sa kinikilala nating pinakamalakas na kalbo. At ito nga ang One Punch Man Chapter 211. Tara na mga sir at umpisahan na agad natin. Bali nga ang cover page natin para sa chapter na ito ay ito ang pinakamalakas na kalbo na may suot na Christmas hat or Santa Claus hat. At ang first panel naman natin para sa chapter na ito ay ito nga si Empty Void na nagulat nga sa sinabi sa kanya nila Luna at Stain. So bali ito yung part na kinontinue doon sa nakaraan sa last panel ng chapter 210. So diba doon sa last panel ng chapter 210 doon nga pinakita itong kapatid ni Void na si Luna at ang kanyang estudyante na si Stain. Then ngayon dito naman sa panel na to ay pinagpatuloy ang pag-uusap nila na diyan ngayon nagulat si Void sa kanyang mga narinig patungkol sa Nobel mission na sinasabi sa kanya nila Luna at Stain. Na dito ngayon idinagdag pa na Stain na ang role nga daw ng isang ninja ay higit pa nga daw sa isang politiko na nakabase nga lang daw ito sa isang lugar na kawalan ng tiwala at sa pagkakahati-hati ng mga tao. At kung magkaisa pa nga daw ang mga kamalayan nito, paniguradong mabubuo nga daw ang napakakomplikadong kawalan ng tiwala. Nasa gayong paraan naman naging parte nga daw sila ng isang malaking plano para gawin nga daw na makatotohanan ang mga bagay-bagay. At ang bagay din niyaon ay hindi nga ba daw naisip na maitanong nitong ni Void dahil nga ang mundo na kinatatayuan nila ay punong-puno nga daw ng mga bagay na kawalan ng tiwala at mga komplikadong bagay. Nasagot naman dito ni Void na ang paniniwala at pag-aalinlangan daw ay hindi naman daw kailangan ng isang ninja dahil simpleng pag-aanalisa nga lang daw sa katotohanan ng kailangan at piliin nga lang din daw ang positibong solusyon. Nakalinsabay niyan ay bigla nga sumagot dito si Luna habang hawak-hawak ang cube na ito at kanyang sinabi na ito nga daw ang mga bagay na katotohanan. At kaya sa bagay din yan ay kinakailangan nga daw na pumili dito ni Empty Void. At ang bagay nga na inaalok nila dito kay Void is yung sumama nga daw ito sa kanila at sumama sa isang mundo na wala ng kawalan ng tiwala at mga komplikadong bagay. At kaya nga sa mga pangyayari at mga pag-uusap na yan dito nga mapapansin din natin guys yung itsura dito ni Void na unti-unti na nga siyang nilalamon. Dahil dito nga sinasabi rin na iniisip ni Void na maaari nga ba daw talaga na mangyari na umiral ang mga bagay na ito dahil nga sa mga bagay din yan dito nga makita natin na unti-unti na nga nilalapit ni Void yung kanyang kamay sa kanyang kapatid na si Luna, which is alam naman natin na peke yon. Peke or hindi totoo yung Luna at Stain na kausap niya ngayon dito. Then now matapos nga ipakita ang mga pangyayaring yan bumalik nga ang eksena dito kay Blas at Void na kung saan ito nga rin yung pangyayaring naganap doon sa nakarang chapter. So diba kung matatandaan nyo doon sa nangyari sa chapter 209 doon nga biglang nag-fuse yung katawan nila Void at Blas at kaya naman sa pangyayaring yan doon nga rin nakita ni Blas yung mga nakaraang pangyayari sa pag-iisip ni Empty Void. Then now balik naman dito sa kasalukuyang chapter ito na ngayon guys yung pinapakita na kung ano-ano nga ba yung mga bagay na nakita ni Blas sa mga nangyari kay Empty Void matapos nga nilang pansamantalang mag-fuse at maghiwalay ang kanilang katawan. So dito nga pinapakita na nag-ilaw nga yung uluhan dito ni Blas na nagpapahiwatig o nagsasabi lang na nakita niya nga yung mga pangyayaring naganap sa nakaraan ni Empty Void. Nasa kabilang banda naman ay sinasabi nga din dito na nakita nga din daw ni Void yung mga nagdaang pangyayari sa buhay ni Blas sa pamamagitan ng alaala nito. Kaya sa bagay din yun ay kinagulat nga dito ni Blas yung mga bagay na nakita niya sa mga alaala ni Void. Nasaan pa nga daw galing yung mga alaalang yon at marahil epekto nga ba daw yon ng teleportation? So guys ganito no, wag kayo malilito dahil itong mga pinakitang pangyayari is ito yung karugtong o yung pagpapatuloy dun sa nakaraang pangyayari sa chapter 209 na nag-fuse sila at sila ay naghiwalay. Then matapos nilang mag-fuse at maghiwalay at makita ang alaala ng bawat isa pagdating naman dito sa kasalukuyang chapter ang next panel dito guys bigla nang umatake dito si Void kay Blas. Bang! Pero agad nga din itong nasalag ni Blas gamit ang kanyang naputol na kamay. Na dito nga'y sinabi pa ni Void na buwisit nga daw itong si Blas dahil nga nagka-ideya nga daw ito o nalaman niya ang patungkol nga daw sa plano nilang magkapatid kay Blas. Na maangas naman na isinagot dito ni Blas na hindi na nga daw niya ipinagtataka pa ang bagay na yon. Kaya sa bagay din yan next panel nga dito mga pare ko ay ayan na! Bang! Nakaganting sa lakay nga agad itong si Blas kay Void na dahilan upang magpaikot-ikot itong si Void at tumurpit sa malayo. Nadagdag pa nga ni Blas na kaya nga daw niya makita ang kasinungalingan at interesado nga daw siya sa malalakas na tao na gayon nga din daw ang ginawa sa kanya ni Maya o Luna na wala nga raw kabuluhan ang mga bagay na pandaraya at mga pagsasabuatan. At kaya ang next panel dito mga sir dito nga dinagdag pa ni Blas na malamang na may matinding dahilan nga daw si Void kung bakit kinakailangan nga daw nito na patumbahin agad si Blas sa lalong
madaling panahon. Na ang mga bagay naman na yan na sinabi ni Blast ay siyang kinatuwa naman dito ni Boyd. Lalo tama nga daw kasi ang mga bagay na sinabi ni Blast. At ang hayaan pa nga daw na mabuhay si Blast ay hindi na nga daw option. So ayun nga mga pare ko yun, no, dito rin sa panel na to kung mapapansin nyo at makakita, yung naputol na kamay ni Blast dito ay bumalik na nga sa dati. So 'di ba kung matatandaan nyo, doon nga sa chapter 208 pinutol nga ni Boyd yung kabilang kamay ni Blast. Then pagdating naman dito sa latest chapter, dito nga sa panel na to kung makikita nyo, buo na nga uli yung kabilang kamay ni Blast. Well, siguro marahil nangyari yun after mag-fuse nga nila ni Blast at Boyd. Pero hindi nga lang tayo sigurado kung gano'n nga ba talaga ang nangyari. Kasi marahil na baka may regeneration ability din si Blast, no? But anyway, balik nga dun sa kasalukuyang eksena, dito nga makikita na rin natin na pumaporma nga itong si Boyd. Na ang next panel dito mga sir, heto na. Nagre-recharge na nga itong si Boyd at nag-iipon na kanyang enerhiya upang lumikha ng pangmalakasang bira upang kanain na nga itong si Blast. Na ang kasunod nga na nangyari dito ay ayan na. Bigla ngang gumalaw ng napakabilis itong si Empty Boyd na nagraragasa sa lupa at ito nga ay patungo na sa direksyon ni Blast. Kaya ang next panel dito mga sir, heto na. Lumikha nga ng pagkarami-rami at pagkabilis-bilis na atake itong si Boyd kay Blast. Nasa sobrang bilis nga ng mga ataking pinakamulan nito, lumikha na nga ito ng mga after image. At habang sinasalag nga ni Blast yung mga ataking ginagawa sa kanya ni Boyd, dito sinasabi nga rin na may sekreto nga daw itong si Boyd. Kaya ang next panel dito mga pare ko, dito nga sinasabi rin na yung mga oras na inabsorb nga ni Empty Boyd yung mga ilang kapangyarihan ni Garo, dyan nga daw ay nagkaroon ng kamalayan si Boyd at gumawa ng kanyang sariling desisyon. Na ang nakamanghang bagay nga na pinakita dito na ginawa ni Boyd mga pare ko, dito sa next panel sinasabi na nagpanggap nga daw itong si Boyd na under control nga daw siya ng God na lumalaban sa mga heroes at ginamit nga daw niya ang cube upang mas maparami pa nga daw ang mga magiging avatar. Subalit sa bandang huli naging kapalit nga daw ito ng buhay ni Boyd dahil nga ang ginawa nga daw ni Boyd is matapos niyang makuha yung kapangyarihan na nagmumula kay Garo, ang ginawa nga daw ni Boyd ay dinivide yung mga kapangyarihan na yon at nang mahati niya nga daw yung mga kapangyarihan na yon, ang ginawa niya ay inilagay yun sa mga magiging avatar. Na as we can see nga guys, nang sumabog nga dito si Boyd at magkalat yung kanyang mga kapangyarihan, yung mga ilang kapangyarihan nga niya napunta nga dito sa mga magiging avatar niya. Men, mautak. Mahusay nga rin yung ginawa dito ni Boyd. Nagpanggap siya na kunyari kontrolado siya ng God. Then yung kapangyarihan ng God, ginamit niya para gumawa siya ng army. At kaya ang next panel dito mga sir, heto na. Dito nga pinakita ang isang batalyon o isang grupo ng mga halimaw at ito nga ay mukhang aatake sa God. Sheesh mga pare ko. Ito yung sinasabi kanina na gumawa nga si Boyd ng kanyang army sa pamamagitan ng kapangyarihan ng God. Panes. You taste your own medicine, kumbaga. Galing sa yung kapangyarihan na to. Well, ito rin yung gagamitin ko para labanan ka. Kaya sa kabilang banda, masabi nga din natin na well play yung ginawa dito ni Boyd. Lalo't ang sinasabi dito sa last panel ng chapter na ito, sinasabi dito guys, that was his plan. So ayun nga daw talaga yung plano ni Boyd na magpanggap na under control siya ng God upang makakuha din ng kapangyarihan nito at gumawa ng army sa pamamagitan ng kapangyarihan ng God na ito at ipanglaban ito sa God mismo. That was his plan. So parang Shadow Fiend lang ng Dota 1, di ba? Agreed. That was my plan. So yun nga mga pare ko, ang last panel dito para sa chapter ng 211 One Punch Man. Maraming salamat guys, sana'y nag-enjoy kayo sa video natin ito. Hanggang dito na nga muna tayo, Anime Tagalog Talakayan, nagpapaalam.